mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung inibig niyo ako, tutuparin niyo aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at ibibigyan niya isa pang patnubay na maging kasama ninyo magpakailanman. Ito ay ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng salibutan, sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng salibutan. Ngunit nakilala niyo siya, sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila, babalik ako sa inyo, kaunting panahon na lamang, at hindi na ako makikita ng salibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo, sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa araw na iyon, ako'y sumasa Ama at ako'y sumasa akin at ako'y sumasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ating Ebanghelyo, tinatanong tayo ng Panginoon, iniibig niyo ba ako? Sa totoo lamang, madaling sabihin, Lord, I love you, no? Subalit, paano natin ito na ipapakita? Sinabi ng Panginoon sa ating Ebanghelyo, kung iniibig ninyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. At yun ang malaking challenge, no? Pagtupad sa utos ng Panginoon. Kaya nga ating Ebanghelyo ngayon ay tungkol sa obedience. Obedience. Alam niyo mga kapatid, sa simbahang ito, isang napakahalagang disiplina. Kaya meron tayong hierarchy, no? Mula sa Papa, mga obispo, mga pari. Napakahalaga ng pangako ng pagsunod or ang vow of obedience. Dahil sa obedience na yan, narito ako. Dahil ako isinugo. No? Alam nyo kaming mga pari ay dapat, kung ano yung ipagawa sa amin, iutos sa amin, ay meron kaming pangako na maging masunurin. Halimbawa, ipapadala kami sa mga assignments. Hindi dapat kami namimili. Kung saan kami ipadala, doon kami pupunta. Bahagi yun ng aming pangako ng pagiging masunurin. So mga kapatid, ang pagiging masunurin ay hindi lamang naman para sa amin. Ito'y para sa ating lahat ng mga Kristiyano. Kasi tayong lahat, sa bisa ng binyag, tayong lahat ay mga sundalo ni Kristo. At bilang mga sundalo ni Kristo, tayo isusugo. Isusugo tayo sa iba't ibang mga gawain. At dito masusubok ang ating pag-ibig sa Panginoon. Sabi nga ni Lord, if you love me, no, kung iniibig mo ako, susundin mo ang aking mga utos. At alam niyo mga kapatid, pagdating sa pagsunod, sabi ko nga, hindi ito madali. Yung iba, conditional ang pagsunod. Titingnan niya muna yung iniutos, madali ba yan? Kakayanin ko ba yan? No? Maginhawa ba yan sa katawan? Madalas ganun, ano? Kaya, oo nga't sumusunod tayo, pero ang ating pagsunod ay conditional. May kondisyon. Depende. Depende kung kakayanin ko. Alam niyo mga kapatid, isang napakahalagang katangian para magawa natin ang pagsunod ay ang kababaang loob. Naalala ko na ako ay bago maging pari, isa sa nakikita ko magiging challenge sa akin bilang pari ay yung pagsunod sa obispo. Kasi yun ay vow namin pagsunod. At dahil sa ako ay lumaki na nagdidesisyon para sa sarili ko, no? Hindi ako nasanay na ako'y sinasabihan ko ano yung gagawin ko. Nasanay ako na ako'y nagdidesisyon para sa sarili. Kaya nakita ko mukhang dito ako may hirapan. Kaya naalala ko bago ako italaga bilang pari, bago ako ordinan, talaga ako'y nagdasal. Sabi ko, Lord,
Give me the humility so that I will be able to obey my bishop. Isa pa sa prayer ko, help me that I will see you in my bishop. Para pag sunod ko sa bishop, alam ko na ikaw ang aking sinusunod. Okay? So yon. At kababaang loob. Isa pang katangian na kailangan natin ay pagtitiwala. Una-una lagyan natin sa ating isip, no? Sino ba si Lord sa iyo? Ano ang tingin mo sa Diyos? Tatandaan natin mga kapatid, our God is a good God. No? Our God is a good God. Hindi niya tayo dadalihin sa ikasasama natin. Kaya kahit hindi natin naintindihan kung ano yung pinapagawa sa atin, magtiwala lamang tayo. Hindi yun sa ating ikapapahamak. Maraming pagkakataon, hindi natin naintindihan yung nais ipagawa sa atin ng Diyos. Gaya ni Maria na hindi niya naintindihan na siya'y magiging ina ng anak ng Diyos na magkakatawang tao sa kanya sinapupunan. Hindi niya naintindihan. Subalit, kahit di niya ito naintindihan, dahil ito ang kalooban ng Diyos, siya'y nagtiwala. Kaya napakalaga mga kapatid, pagtitiwala. This God is a good God. At kung tayo may tiwala, magagawa natin ang isuko ang ating sarili. Isuko ang ating sarili. Sapagkat yun ang kahulugan ng pagsunod. Isusuko mo ang sarili mo sa Diyos at sa Kanyang kalooban. No? Surrender. And allow God to be God. Allow God to take the driver's seat in your car. Allow the Lord to drive your life, no? Kung saan ka man niya gustong dalhin. Kaya nga napakaganda yung pinakita ni Pedro. No? Sabi ni Jesus kay Pedro, darating ang araw na itataas mo na lamang iyong kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadaling ka sa lugar na hindi mo ibig. So yun ang kahulugan ng pagsunod at pagsuko, no? Surrender. Kaya nga mga kapatid, suriin natin ating sarili, no? How much do we love God? And the only way we can prove our love for God is by being obedient to His will. At kung sa palagay nating mahirap, di ba sabi ni Lord, humingi ka at ikay tatanggap. Ask God for the grace of humility. Ask God for the grace of obedience. Amen? So tumayo tayo at pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa